my toughest Viajero adventure yet. Kita mo yung baba. Kita mo yung horizons, which means ramdam mo yung kaba. Mamatay na ng kumidyante pati. Hashtag travel goals baka mo? I did it. Let's do it again. Not probably next week. Okay, next year. Okay, fine, probably after 10 years. But it's a must try. Saan to mga biyero? Kung saan sagana sa adventure. At pinya. Mapapasabak ako sa Bukidnon. First things first, pwede ba namang titikman ng pinya ng Bukidnon? I have to say, itong klaseng pinya na to, loko lang, sobrang okay lang na naman tayo eh, pero ito yung klaseng pinya nito, yung pinakamatamis. Kaya kapag dumadaan ako ng Bukidnon, siguradong dadaan ako kung saan ko ito kinukuha at bibili ako at mag-uuwi ako. Ito yung export quality. Water na ako. Kakaroon ng diabetes dito dahil sobrang tamis. Kumakagat na nilang gamo, ganun katamis oh. Maayong buntag, Bukidnon! Isang probinsyang napaliligiran ng malalawak na lupain. Bulubundukin. At malayo man sa mga dalampasigan, pinagpala naman ito ng magagandang mountain ranges. At ilang ilog. Ang Bukidnon po ay kakaibang probinsya. Hindi siya karaniwan lang po na malawak na mga lupain, mga farmland, you know, and big mountains and canyons and rivers. But Bukidnon is known as the great outdoors. Ito talaga po ay God's good earth. Kaya Bukidnon is our best kept secret sa Mindanao, pero hindi na nagiging masyadong secret. But wait, may isang destinasyon dito na di secret ha. Sa katunayan, nasa tabing kalsada lang to. Ito ang Alalum Falls. Alalum o sa Tagalog, malalim. Ang maganda rito, walang entrance fee. Just make sure na marunong kayong lumangoy. Alalum ang tubig for sure, guys. Kung di naman kayo ang quiet type at gusto niyo ng wet and wild trekking experience,
magkakasunod na falls dito sa Cedar area ang para sa inyo. Ito ang di Madungawan. Dahil kung lulusong ka, di mo raw makikita ang pagbaksak ng tubig. Ito naman ang Dila, ang pinakamadaling puntahan pero pinakamataas ang falls. Isang welcome feast naman ang nadatnan ko rito sa highway. Okay, so ako'y galing Davao International Airport. Naka-land yata ako nung around 9:30 in the morning and it's already now 12:30. Nandito tayo ngayon sa Quezon, Bukidnon. Kumain muna tayo. Mag-load muna tayo dahil mukhang makababa yata yung tatahakin natin. Anyway, we're here in Coffee Highway. Parang hindi lang siya your traditional coffee shop or cafe dahil bukod sa kape ay parang na silang legit restaurant dahil sa mga pagkain na sa harapan natin. Meron silang liempo, meron kang hipon, you've got your soulfish, meron kang another type of fish dish. Mukhang chicken to. Pag hindi pa kayo nakakapunta kasi sa, yung daan ng papuntang Bukidnon, kaliwat kanan, bundok. So, ano to? Bonus to kapag meron kayong madadaanan na ganito. Yun yan. So, kain tayo. Perfect na panulak sa Food Amps, ang kanilang freshly squeezed tubo juice. Parang commercial. Alright. Kilala ang Bukidnon sa nagagandaan nitong mga bundok at malalawak na lupain na punong-puno ng iba't ibang pananim. Nariyan ang sikat na pinya, palay, at mais, just to name a few. Marami dito, export quality. Dahil yan sa galing ng local farmers. Pero kung kayo ang mga adventure seeker biyeros, don't you worry! Sandamakmakang activities na pwede niyong pagpilian. May roller zipline na kung tawagin ay Python. Version nila ng zip bike na flying lizard naman ang tawag. Nakakapagod pala ito. Pagod na ako, dito pa lang ako. Kaya ata lizard dahil lalawit ang dila mo sa kape-pedal. Pero ang pinakamatindi, ang The Drop. Pagsasaka ang pangunahing ikinabubuhay ng mga taga-Bukidnon. At ang tagapangasiwa ng mga hasyenda noon, sakay ng mga kabayong gaya nito. Angas na. Karamihan kasi ng mga may kayang angkan, may kanya-kanya ring rancho na may mga sariling kabayo.
Kaya ang Bukidnon, isa ring cowboy country. Kung pupunta kayo rito, pwedeng lumipad mula Maynila hanggang Cagayan de Oro. O mula Maynila hanggang Davao. And take note, kung saan yung mga mapiling dumaan, may land travel pa na abutin ng 2 to 3 hours just to get here. And although wala ring 5-star hotels dito, wala namang kaso dahil marami rin mga mini hotel. Tahimik at walang masyadong tao. Buhay probinsya pa rin ang feels ng Campo Juan. Di gaya ng mga building ng modern hotels. Dito ang tutuluyan mo, isang heritage house. Kaya ng bayan na to, namula pa sa Pangasinan at ipinadala dito sa Bukidnon, sakay ng barko. Ha! Lupit, no? The very first in Mindanao, and it's even included now in the best of the Philippines na libro. So everything is here. Relaxation, retreat, mga big events, weddings. If you're looking for pasalubong options, nariyan ang mga kakanin. Pati sweets na hindi mang 100% gawang Bukidnon tatak Filipino naman. Pero ito ang for sure na galing dito, ang piñasitas. Parang tinapay na pinalamanan ng pinya. Kaya nariyan na naman ang feeling host kong producer para tikman ito. Lasa yung pinya. Para siyang... Alam mo yung pineapple jam? Kumuha ka ng pineapple jam, tapos sinandwich mo sa manipis na tinapay. Diba? Pinya? Ganyang pinya. Tapos sa palok. On to our next activity. Just a 5 to 10 minute trek. Medyo ramdam na ramdam yung 2 p.m. na init. Pero pag nandito ka na sa lilim, tapos nun, papasok ka na ng cave, sudden change of temperature kagad yung mararamdaman mo. So, this is very welcoming. Yung tunog pa lang ng tubig sa loob ng cave, very welcoming na. Can't wait to jump in the water. Sumama to? Usually hindi sumasama to eh. Siya na yung nagsasabi kung saan kami pupunta. Sumama si Shelly. Doon sa mismong river, makikita mo, medyo color brown yung tubig. Pero dito sa loob ng kuweba, klaro! Kanina pa ako iihi. Kanina pa ako iihi dito. Wow! Sabi sa mga tao na naglalaba. May halo naman tong sodium chloride. And then, it is proven to be a natural detergent and antibacterial solution. Pero mas maliit ang lagusan to. Mas kailangan mag-ingat, biyeros. Kung sa unang butas, kahit walang guide, okay lang.
mas maganda na may guide kung pupuntahan nyo ang second cave dito sa Blue Water. Pero pagdating nyo naman dito sa loob, oh wow! Sa sobrang linaw pa nga ng tubig, di na napigilan ng aming researcher na si Cherry na magtampisaw. Ayun, pati ang aming assistant cameraman na si Daniel, nag-enjoy na rin. Malamig. Masaya. Kaya palalo to talaga pag summer dahil kahit na medyo mainit sa labas, yung tubig dito, malamig. Klaro. Sarap. Yun lang yun. Kailangan naman mag 10 to 15 minute trek mula sa Blue Water Cave para marating ang starting point ng ating extreme activity. Ito na siguro yung toughest and wildest activity ko at ng aking team. Akitin namin ang ledge na yan at dyan din kami matutulog. Sa Kyokong White Rock Wall. Vertical bivouac ang tawag sa extreme adventure na to sa Bukidnon. Kadalasan ginagawa ng mga sundalo o mountaineer ang bivouac. Para sa akin at sa BND team, ginusto namin ito! Wala nang atrasan, guys. Hawakan ko na to hanggang dulo. Matinding lakas ang kailangan para sa ganitong pag-akyat ng bundok, biyeros. Single rope technique ang tawag sa ganitong klase ng pag-akyat at hindi biro ang pag-akyat ng 500 feet ng ganitong paraan. Matapos ang halos 20-minute climb, nasa kalahati na ang crew ng first ledge. Sabi ng aming guide, ito raw ang basehan kung makakaya ng isang climber ang pag-akyat sa site. Wala pa kami sa kalahati. As expected, ayun, ginabi na kami. Nandito kami ngayon sa first ledge. Tagal kasi ng mga kasamahan ko. First part is, or was, all about getting familiar with the movements. Diba? Parang pull yourself up and then you mainly use your leg muscles. Minsan nga, nagkakaroon lang ng kalampag or sounds dahil medyo tumatama yung mga iba't ibang nakakapit sa waist mo, no? At may konting kaba nararamdaman pag gano'n dahil syempre hindi mo naman ginagawa ito parati. Minsan hindi ka gumagalaw kahit na anong tulak mo, yung pala dahil basta hindi nag-work yung rope. Anyway, cut a long story short, the fear was there, but so was the thrill. Yun naman yung hinahanap mo dito eh. And of course, safety is always a priority. That's why kahit sa kami magpunta, parati kaming naka-harness. Watch it. Dalawa. Anyway, simulan tayo ngayon sa ating second descent. This is gonna be longer. I'm not sure if I think we're gonna have another short break after a few meters up, and then our final ascent. Kaya pa? Last na to. Forever. Last na.
ano nararamdaman ko ngayon, medyo pagod. Specifically, nung last few minutes na I was using my, actually the last part I was using na my arms more than my legs, kaya nagkakaroon ako ng arm pump. Pero the whole time nakakatawa. Siguro it helps dahil gabi na, wala ka na rin masyado makita, pero nakapikit yung mata ko, and then I go every 3. So yun lang, 1, 2, 3, pause ako for like mga 5 seconds, tapos nung 1, 2, 3, until umabot ako. Finally nakarating na din. High five tayo guys, high five. Pahinga muna tayo, boy. Ha? Pahinga muna. Baka sabihin hindi tayo nag-shoot ng gabi. Kaya, niluwagin ko yung tali mo pa. Ang aking magigiting na crew, idinaan na lang sa tawa ang pagod. Kaya mo pa? Ako, tumatanggal. Winter, mango juice nga. Diyan ka magaling. Gumagalaw. Pagod plus gutom equals kabaliwan. Isang side trip muna para sa mga gusto ng water activity ngayong panahon ng tag-init. Summer is just around the corner, Bieros. Ang hindi naman lahat ng water activity kailangan na sa beach. Dito sa Lake Apo sa Bukidnon, walang problema kung walang dagat. Pwedeng-pwede ang mga picnic outing dito sa floating cottages. Kumpleto rin dahil may mga water activities gaya ng kayaking. Kung gusto nyo naman ng Tagaytay feels, you have to take 15 to 20 minutes na habal-habal ride papunta sa Musuan Peak. Pwedeng-pwede magmuni-muni dito. Isa sa mga outdoor activities ang vertical bivouac sa San Jose, Quezon, Bukidnon. Safety first, Bieros. Kaya importanteng magpalista muna at magpasama sa mga guide gaya nila kasi sila ang nakakaalam ng safety protocols dito. Ang 7,500 pesos per head for a group of 4, sulit na rin dahil kasama na sa kanilang package ang safety gears. At syempre, ang lessons para sa single rope technique. Ito kasi ang magiging paraan nyo para maakyat ang bundok dahil walang ibang hihila sa inyo kundi ang inyong sarili. Kaya siguraduhin physically prepared kayo sa inyong pag-akyat. Make sure cleared kayo sa inyong mga doktor that you are fit to do this activity. Okay mga biyero? Physically at emotionally draining ang pag-akyat sa bundok ng Kyokong White Rock Wall. Buti lang dala ng aming guide, ang aming dinner. Galing din ang setup nila eh. May LED light na nakasabit. Yan. Welcome to the vertical bivouac studio type aparte. Para kung just to give you an idea, eto na to. This is the ledge. 20 to 30 meters across. So mag-CR doon. Number 2, good luck sa'yo. Meron din doon sa dulo. Bihis doon. Pero kailangan lahat gawin mo, naka-harness ka. So medyo it was a challenge na magtanggal ng top, magtanggal ng pantalon, magtanggal ng whatever. Anyway, challenge. It's part of the fun. Anyway, nagdala kami ng baon from a certain restaurant. And yun, ito na yung setup namin. It really depends on you if you want to bring your own food or you want to ask your tour guides to, you know, bring for you or whatever. But, ganito kasimple yung buhay dito. You hear crickets. Meron ka narinig na mga konting kotse, but from afar. Nakikita mo rin naman yung ilaw dito kasi. Hindi naman tayo ganun kalayo sa main road, no? Kikita mo nga yung truck dumadaan eh, but still pretty peaceful. Weather is not jacket weather,
But probably some months meron. But it's mid-Feb now. Sakto lang. Kakaulan lang. Parang hindi ka papawisan. At, yun. Got here 7-ish. Set up. Ngayon alas 8 na. So, yeah. Rock and roll na to, Chong. Rock and roll. Ngayong tapos na ang hapunan. Oras na para matulog. So yun, mga kasamahan mo, nag-offer ng kape. Nagpainit sila ng mainit tubig. Of course, it's as simple as it gets. Pero, yeah. Ganda lang tingnan, no? It's 6 o'clock. Gising kami ng mga 5 o'clock. May konting araw na, konting fog. Hindi yan smog, wala tayo sa Metro Manila eh. Birds chirping. Bats flying back in the cave. Narinig mo yung river, nakikita mo yung river from here. At gusto mo nang bumaba dahil gusto mong maligo at gusto mong magdeposito. Yun yung iniisip mo ngayon. All good. All good. Sa aming pagising, kain lang ng konting biskwit at tinapay para sa almusal. Tapos, baba na. Really breathtaking, Viajeros, right? 500 feet above ground ba naman eh. Titigil talaga ang pagtibok ng puso mo sa taas, no? Pero bukod doon, just look straight. Ay, nako. Another one for the books, Viajeros. After taking in the beautiful view, it's time to rappel down. One last look sa napakagandang view. And ready to go down. Cameraman kung si Ray ang unang sasabak sa pagbaba. Opo pala. Opo lang, yung ginawa. Pala eh. Mataas naman yung rope, masyadong mabigat. Don't worry, hindi yan mag-release. Kasi mabigat yun. Kasi mo na, bitaw ka na dyan. Bira. Yun. Mukhang kinabahan si Ray dun ah. Bumalik ka. Mamatay na lang, kumidyante pati. Bitawan mo na. Bitawan mo na yan, yun. Yan! Safe na safe. Habang bumababa si Ray, may ilang minuto pa kami para mag-relax. Para sa mga medyo nalulula na, ito lang ang masasabi ko sa inyo. Moment of truth, guys! Oh, we're just hanging around, Viajeros. Ayaw pa namin bumaba eh. Hirap pagpagdampitin eh. Enjoy the moment na lang. Walang iwanan! Malapit na, Viajeros. Konti na lang. Lalapat na ang aking mga paa sa lupa.
Ayos. Tapos na din. Sipilin na tayo at ligo. Congratulations, you've made it. Yun, so as expected nga, mas mabilis yung pababa kaysa paakyat. Pero dahil may ilaw na, kita mo yung baba. Kita mo yung horizon, which means, ramdam mo yung kaba. Kakaroon ka ng konting arm pump dito sa pag-control, pababa ka. At dahil nga, hindi gumana yung drone namin, no? So may konting lagging. But anyway, at least pababa, you can still, you know, experience and admire the sceneries kung kaya nyo pa. Pero at least, when you finally get down here, at wala ka nang nakakabit sa'yo, you're like, alright, I did it. Let's do it again. Not! Probably next week. Okay, next year. Okay, fine, probably after 10 years. But it's a must try. Talaga pwedeng sabihin na nagawa mo na lahat. Hanggat hindi mo pa nagagawa ang mga bagay na di mo inakalang magagawa mo. Sa pagbalik ko rito sa Bukidnon, tila ibang probinsya ang napuntahan ko. Di man ganoong kadaling akyatin ang white wall na to, sulit pa rin ang view. Gaya ng pinya na sikat dito, matinik man ang panlabas, siguradong matamis naman ang loob nito. Same time next week, Beros. Kita-kits!